2 years ago ito pinag-usapan na nila ito. Mayorya naman ang nasa gobyerno ngayon at isang liderato ay nagkakasundo na kailangang amyendahan ang konstitusyon. Hindi po gaya ng dati nung malaki pang oposisyon sa charter change. Ngayon, ang mga supermajority sa Kongreso ay nasa panig ng constitutional amendments. Maging ang Pangulong Bongbong Marcos tumakbo at nanalo sa ilalim po ng isang partidong nagsusulong ng federalismo na siyempre ay kailangan ng charter change. Sa mababang kapulungan, halos lahat ng congressmen bumoto pabor sa resolution of both houses number 6 para po sa charter change sa pamamagitan ng Hybrid Constitutional Convention or CONCON. Ano po itong Hybrid CONCON? Ang babalangkas ng panibagong konstitusyon ay higit 300 delegado ng isang Constitutional Convention. Karamihan po sa kanila ay ihahalal sa bawat congressional district, parang ang mga congressman din. At 20% naman ay i-appoint ng Speaker at ng Senate President. Pero dito sila nagkakatalo. Kung gusto ng Kongreso ng Constitutional Convention, ang mas gusto naman ng karamihan ng mga senador o maraming mga senador ay Constituent Assembly or CONAS. Kung makikita natin, gusto ng House yung CONCON, gusto ng Senado yung CONAS. Bakit? Ang CONCON kasi, pag yung CONCON, pagbubuto, pipili sila ng delegates, kung paano sila magra-ratify ng ating Constitution. So, ibig sabihin, sila ang pipili ng tao. Nagagawa nung batas. Sa CONAS kasi, pagbubutuhan niya ng 1/3 or 3/4 pala ng Senado at ng House. So, ibig sabihin, may say pa rin yung Senado dito. Pero sa CONCON kasi, pipili sila ng delegado And that's what is stated in the Constitution. Sabi dito, in 1987 Constitution, okay, does not specify how delegates, kung paano mga delegado to a constitutional convention should be chosen. So sa panahon ng Marcos Jr. ngayon, sila din ang mamimili ng mga delegates. So saan dito yung power ng tao? Saan dito yung power ng both houses, the upper and the lower? Kung ang gagawin lang din naman pala nila ng mga proponents, kasi ang proponent nito, ang nagsusulong nito, yan yung mokong na to. Ayan. Si Puno, no? Batas matanda na, hindi pa nag-retiro. Nung ginawa yan, nung una akala nila gagawa sila ng unicameral legislation. Diba? And then, pati si Marcos Actually Jr. po, sa mga ganyan very open dito sa CONCON na to. Nalaman din naman po natin kung ano po ang isinaad noon ng mga framers of the Constitution, noong 1987 Constitution. May mga pagkakataon lamang po siguro, kahit maliwanag ang ibang mga definition or mga terms, ay minsan napapalabo para merong mapaboran. At sa ngayon po ay hindi pa po masasabi ng palasyo at ng Pangulo kung ano magiging reaksyon dahil hindi pa naman po nakikita ang detalye na gagawin patungkol po dito. So, kung ito naman po ay ikagaganda at Kung babalikan mo po ang kasaysayan natin dati, ay mas pinapalagan ng mga senador yung CONAS. Bakit po? Dahil hindi pa nare-resolba ang tanong dati kung idadaan ba sa CONAS ang botohan ng Senado at Kongreso, ito ba ay gagawin jointly or separately? Kasi kung titingnan mo ang bilang ng mga senador, wala pa po silang 10% ng bilang ng mga congressmen. At ang isa sa mga malaking dahilan kung bakit nagkakaiba sa pananaw dyan sa CONCON versus CONAS ay dahil sa laki ng gagastusin. Ito po ang mga numerong napag-uusapan. Ayon kay Congressman Rufus Rodriguez, chairman po ng House Committee on Constitutional Reform, gagastos tayo ng kabuang 9.5 billion pesos para sa hybrid CONCON. Yan yung gagastusin natin, no? Uunahin pa nilang gumastos dito para palitan daw ang ating konstitusyon. Unang-una, gagastos tayo ng pera. Pangalawa, papalitan nila yung constitution in favor of them. Kasi nga talagang tatanggalin nila itong posibilidad na maging presidente si VP Sara Duterte. They're in preparation of this one talaga. Ngayon, gagastos sila ng 9.5. Hindi na ngayon kasi ito, 2 years ago, baka hindi na 9.5. In just a matter of a year or two, yung mga presyohan, iba na. Baka nga ngayon, 15 billion na gagastusin yan. And sa election, sa barangay, 1.5 billion. Yung convention, 5 billion. Plebiscite, 3 billion. Total of 9.5 billion.
1.5 billion para sa eleksyon ng mga delegado na isasabay sa barangay elections itong Oktubre. Tapos yung delegado na yan, hindi natin alam kung sino ang pipiliin nila yan kasi sila yung mamimili dyan. 5 billion naman para sa mismong convention at 3 bilyong piso para sa plebisito o yung pag-ratify. Ayon naman sa estima ng National Economic and Development Authority, kung hindi ito masasabay sa barangay elections, lolobo po ang gastos nito sa 28 billion pesos. Kaya't kailangan talagang pag hindi sasabay ito sa isang eleksyon. Ayon kay Senator Robin Padilla, ang chairman katatapos yung eleksyon ngayon ng Senate Committee on Constitutional Amendments, sobrang laki ng kaibahan ng presyo ng CONCON sa CONAS. Ang CONCON daw aabot sa 14 billion pesos, samantalang ang CONAS nasa 46 million pesos lamang. Ang pangalawang malaking dahilan ay ang paniniwala ng ilang senador na hindi na ito ang tamang panahon para pag-usapan ang tsa-tsa, lalo't mataas daw ang presyo ng bilihin at mabangon pa lamang tayo sa pandemya. Kaya't kung susuriin mo ang mga senador isa-isa, bagamat karamihan ay boto dati sa tsa-tsa, karamihan ay hindi boto sa CONCON na sinusulong ng Kongreso. At hindi rin... So ngayon, dahil hindi sila nagtagumpay doon sa People's Initiative, tatlo kasi yan CONAS, CONCON, at saka People's Initiative. Nung una, sinubukan nila yung CONCON, pero nag-react yung taong bayan. So itinago nila yun sa People's Initiative by giving ayuda during that time. Nasa wata. Nalaman ng taong bayan, kaya tinigil na nila yan. Ngayon, they have tried this impeachment, nag-fail sila. So ngayon, dito bumabalik sila sa CONCON. Balikan natin yung panahon ni Tatay Digong. Digo Duterte's allies have asserted they may convene a Constituent Assembly or CONAS instead of a Constitutional Convention or CONCON. Some legal experts, however, assert CONCON is the better option. But what exactly are the differences of the two? In CONCON, delegates who will craft the new constitution are either elected, appointed, or a mix of both. Sa CONCON, delegates nga are elected, appointed, or both. Pero alam naman natin ang administrasyon ngayon, pipiliin nila yung mga bata nila. While in CONAS, it's the congressmen and senators themselves who will do the task. So sa CONAS, which is yun yung hindi nila sinusulong ngayon, labas na tayo doon kasi delegates dito ay mga senador at congressman. Hindi naman yun ang isinusulong ngayon. CONCON ang isinusulong, Constitutional Convention ang isinusulong While in ngayon. CONAS, it's the congressmen and senators themselves who will do the task. So, kung ating susumahin ang ginagawa nila ngayon is patuloy po na to bring down yung posibilidad na magiging Duterte ulit yung leader ng bansa natin. They are in preparation of this. Pakunwari sila na tayo po ay binabalandra sa atin yung mga issue ngayon, like itong flood control na ito, pero habang nangyayari itong mga issue na to, missing sa Bungero, flood control, at kung ano-ano pa, ito sinusulong nila. Kunwari, idadaan nila, kailangan babaan natin ng edad ng presidente. Kailangan ganito, amyendan natin para mailagay sa constitution natin yung paglalaban natin sa West Philippine Sea. Kunwari lang nila yun para i-convince yung taong bayan na mabuksan natin ang ating constitution at mapalitan. At pag pinalitan nila yan, alam natin na hindi lang economical but also political. Para sa susunod na administrasyon ay sila pa rin.